Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos nyo manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Talk 3 na po tayo ngayon. Ito'y mga aklat ng ni Joshua, Judges at ni Samuel. At pinag-aaralan natin dito yung bayan ng Diyos na galing ng Ehipto na nagliwaliw ng 40 taon sa disyerto at sa wakas nakapasok na rin sa lupang pangako. At ang namuno sa kanila ay si Joshua dahil namatay na si Moses. Pero hindi madali ang pagpasok nila sa lupang pangako. Kailangan pa nilang makipagdigmaan dahil maraming nakatira doon at hindi naman nila basta-bastang i-give up yung kanilang lupa. At pagkatapos ni Joshua ay may mga sumunod na mga pinuno. Ang tawag sa kanila, judges. Yan ang pag-aralan natin ngayon. At yung mga judges, ang tingin sa kanila, mga heroes, mga bayani. Pero tulad ng nasabi ko sa inyo, kahit mga bayani, sumasablay din. At bago ko basahin ang ating pagbasa ngayon, ay pakilala ko muli sa inyo ang mga judges. Sa Old Testament, ang judges po nila ay hindi tulad ng alam nating judge sa hukuman, sa trial courts, hindi po. Hindi sila mga mahistrado ng hukuman, kundi mga military leaders. Isipin nyo po, parang si Lapu-Lapu. Ang ganon. Ang mga judges nila ay may espada, may sibat, may pana, o baka may palakol pa nga. Ganon, ha? Parang si Lito Lapid, yung Julio Valiente. Kilala nyo ba yon? Parang ako lang may kilala, nahalata yung edad ko. Ayan po sila. Kaya, again, make no mistake. Pero kasi sa kanila, yung judges, marami na. Very broad ang pakahulugan. Kaya judges ang turing sa kanila. Makikilala po natin ang ilan sa mga judges sa talk na ito. Mga sumasablay din sila. Totoong sila ay nagligtas sa bayan ng Diyos tuwing ang bayan ng Diyos ay nalulupig ng mga kaaway. Pero sila din mismo ay nalupig sa kanilang sariling pamumuhay. Pero palagi ang Biblia ay pag-asa ang kanyang last word. Kahit na pumalpak ang bayan ng Diyos, kahit pa sumablay yung pinaka-leaders na mismo na inasahan nila, palagi there is a message of hope. Kaya ito ang ating panghahawakan. From the book of Judges, chapter 2, verses 1. An angel of the Lord went up from Gilgal to Bochim and said, I brought you up from out of the land of Egypt and led you to the land I had promised your fathers, saying, I will never break my covenant with you. Ulitin po natin yung huling linya. I will never break my covenant with you. Malalaman niyo po kasi yung
spiraling, ibig sabihin, paulit-ulit na kwento ng bayan ng Diyos, yung mga Israelita, mga pasaway talaga eh. Paulit-ulit yung pagkakama nila, paulit-ulit yung pagtalikod nila. Ang covenant kasi nila, I am your God, you are my people. Sundin nyo ako, ang Diyos, at aalagaan ko kayo. Ililigtas ko kayo. Guess what? Covenant yun eh, kasunduan. Guess what? Sablay ng sablay ang bayang Israel. Pero ang Diyos, hindi tumatalikod sa kanyang pangako. Hindi niya sinabing, breach of contract yan ha? Punitan na tayo ng kontrata. Hindi. Kahit na sumasablay ang bayan ng Diyos, paulit-ulit niyang nililigtas. Kaya nga lumabas yung mga judges. So in this talk, we like you to hear the stories, in fact, the tragic stories of the judges, but more importantly, the message that anuman ang mangyari, God will never break His covenant with you. Warning, the books of Judges, or the book of Judges, can be confusing. They can even be disturbing. Why? Because the purpose of the book of Judges is to disturb you. Kasi ito ang news flash. The book of Judges is a tragedy. Ayan, pinag-aralan natin yung mga different stories, di ba? Kahit sa pelikula, may action, di ba? May comedy. Ngayon, ang uso, rom-com, di ba? Romantic comedy. Pero meron ding trahedya. Ano po yung tragedy? Malungkot yung ending. At madalas, yung mga bida, namamatay. Abay, sino ba may gustong namamatay yung bida? Gusto nyo kwentuhang FPJ na naman? Kasi si FPJ, alam niyo ba yon nung kayo nabubuhay, The King, bawal siyang mamatay sa mga pelikula. Totoo yun. May isang pelikula, parang yung Maestro, na namatay siya. Abay, muntik magrevolusyon sa Mindanao eh. Totoo po yun. Kasi taga Mindanao ako, yung sinihan namin doon, tapat lang ng bahay namin. Pag si FPJ ay nabubugbog ni Max Alvarado, binabato yung sinihan namin. What? Minsan sisigaw pag kukuha ng baril si Paquito Diaz, sisigaw sila, FPJ, babariling ka, lingon, ganun. Minsan nadidinig ni FPJ, lumilingon. Salamat, pasalamat pa. Sanay tayo, mga bida natin, hindi na mamatay eh. Totoo yan ha, si Superman, sino bang di nakakakilala sa inyo? Si Superman hindi pwedeng mamatay yan, icon yan eh. Pero alam niyo bang nung ako'y college, pinatay nila si Superman sa comics. The death of Superman. Alam niyo, lumabas, ang dami mga na-trauma ng mga bata. Kasi pinanghahawakan nila yun eh, kahit di totoo. Or si Santa Claus, di ba? Isipin nyo, di ba, kahit na hindi totoo, pero sabihin nyo, namatay si Santa. Kung bata, hindi pwede yun. Ayaw nating namamatay. O si Superman, di ba, hindi yung tinatablan. Pero yung darating na pelikula ngayon, tignan nyo, ginagawa na nilang tao talaga. Tingnan yung trailer, duguan ka agad si Superman, tapos magliligtas sa kanya, aso, si Crypto. Bakit? Itong napansin ko kahit yung mga heroes ngayon, kahit pa sa Marvel, di ba, kahit pa sa DC, pinapakita na nila na tao din sila. They also bleed. And for some reasons, nakaka-relate tayo lalo. Kahit pala mga superheroes ito, may problema din. Ayan, yan ang mga mas mabentang superheroes tulad ni Spider-Man. Isa siya sa pinakasikat o pinakamasikat na Marvel pero daming problema. Nakaka-relate tayo. In a way, that's what tragedy is all about. Kaya sasabihin natin, ayoko nang namamatay ang bida, ayoko. Talaga? Bakit box office hit yung Titanic? Titanic, patay silang lahat, hindi ba? Patay pa si Jack, hindi ba? Kaya for some reasons, meron din tayong penchant for sadness. Probably the most popular tragic story of all time, Romeo and Juliet. Abay, love story yan, pero nauwi sa patay sila pareho. Ako, nasabi ko, baka hindi nyo pa alam, sabi ko yung ending. And in a way, of course, hindi tragic yung kwento ng Panginoong Jesus. Pero, kung isipin nyo, Diyos, hindi ba? Nagpahinto ng bagyo, bumuhay ng patay, tapos biglang sa huli, pinako sa krus, namatay. Nung kwento ko yan doon, napanood yung The Passion?
namatay si Jesus. Sabi nung kinentuhan ko, ba't kinento mo yung ending? Ba't di mo pa alam namatay si Jesus? Pambili. Okay, spoiler daw ako, spoiler. Di mo alam kwento. Pero alam naman natin, hindi doon natapos. Nabuhay gloriously ang Panginoong Jesus. Pero itong Book of Judges, next Sunday, huwag kayong mawawala. Paborito kong kwento ito eh. Judge, ang tawag sa kanya din eh. Tanong niyo sino? Si Samson. Kaya nag-isip kayo ngayon. Kaya pala long hair ito. Ayan. Pero ngayon, pag-uusapan natin si Gideon tsaka si Jephthah. And then, you'll be disturbed a little. Because to warn you, the book is to fill you with terror. Terror of what? The horrific state of those who fall away from God. Talagang ang layunin ng nagsulat ng Judges, sorry takutin ka talaga. Parang horror movies eh. Takutin ka sa mga taong tumatalikod sa Diyos. Malalaman natin, again, hindi naman yan ang last word. Ang last word ay pag-asa. Pero winawarningan ka. Pag ikay binigyan ng malaking responsibilidad at ito'y sumablay ka, mahirap ang consequence. Kaya today's talk, ayan, may 3 tayong parts. 1, yung cast and yung plot na paulit-ulit sa mga kwento ng mga judges. Tapos, ikikwento ni Brother Tony 2 samples, si Gideon at si Japheth. And then, sasabihin din niya yung 3 warnings. Sa akin yung cast. Sino ang cast sa Book of Judges? 12 po ang judges. Pero lahat sila sumablay, pumalpak. Alam niyo kwento ni Samson, di ba? Pinakamalakas na tao na nai-record. Pero tragic din yung kanyang katapusan. 12 ang judges, 6 dun ang medyo sikat kasi sila yung mas mahaba ang kwento. Sila Othniel, Ehud, Deborah, baka hindi nyo masyadong kilala. Pero yung 3, yan ang pag-uusapan natin, si Gideon, si Japheth, at si Samson. Most of these judges, eto na, are anti-heroes. Ano po yung anti-heroes? Panahon tayo ng Marvel Comics at saka DC. Ang mga pure heroes natin, si Superman. Kasi grabe ang puso niya ni Superman, fighting for peace, justice, and freedom. Yan, Superman di ba? Si Captain America, ay grabe ang moral code niyan, talagang sa katuwiran siya palagi. Kaya nga nag-aaway sila palagi ni Tony Stark, di ba? Si Captain America, hindi yan bibigay sa kanyang mga prinsipyo. May high moral code si Superman, tsaka si Captain America, for example. Pero hindi ganyan yung mga judges. Ang mga judges, more of Deadpool. Kilala niyo si Deadpool? Ganyan sila. Hindi ko alam kung pinanood niyo yung Deadpool. Kasi pag pinanood ng mga bata yun, panay yung takip niyo sa mga tenga nila, hindi ba? Pero ganon. Hero, talaga naman tumutulong naman si Deadpool, hindi ba? Pero parang anti-hero, parang nasa gitna siya. Yan ang plot, yan ang mga bida sa ating kwento ng mga judges. At ito palagi ang plot nila. It's a downward spiral. Paikot-ikot na sa bandang huli, sumasablay. Bakit? 3 stages. Ito yung stage 1. Naalala niyo yung kwento ko kay Joshua? Di ba? Pagpasok nila sa bayan ng Canaan, ng Promised Land, kailangan mag-house cleaning. Bakit? Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan yung mga Canaanites, yung mga Amorites. Di ba? Hinahagis sila yung mga sanggol nila kay Baal. Tapos may prostitution doon sa templo mismo ni Asherah. Ayaw natin yun. Hindi ganyan si Yahweh. Kaya nilinis niya yung ganyang paniniwala. Pero eto ang masamang nangyari. Nilinis niya yung ganong paniniwala, pero di kalaunan, lalo na nung namatay na si Joshua, naging ganon yung Israelites. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Huwag na tayong lalayo pa ng kwento. Di ba kay Moses? Hindi ba? Habang kinukuha niya yung 10 Commandments sa Mount Sinai, pagbaba niya yung mga Israelites, gumawa na ng gintong baka. Naalala niyo yun? Si Moses, di ba galit na galit? Matapos ako may 10 Commandments, di ba? Inagis tuloy niya. Ganyan ang kwento ng Israelites. Napakaiksi ng memorya.
Sinabi na ngang love the Lord your God with all your mind, with all your heart, with all your soul. Yes, Lord, yes, Lord. Pero makalipas ang ilang mga taon o henerasyon, bumabalik sila. So the first stage is that the Israelites, can we go back to that, will worship other gods. And because of that, they will do evil things. Kaya yan, sa Judges 2:11, mababasa natin, the Israelites did what was evil in the sight of the Lord, serving the Baals, yung mga Diyos-Diyosan. Ito ngayon ang consequence. Tuwing sila ay sumasamba sa maling Diyos, dahil ang kinalabasan nun ay nagiging masasama silang tao, dun sila nalulupig ng kanilang mga kaaway. Walang hanggang labanan yan. Tandaan nyo, pumunta sila sa Canaan, may mga pinaalis sila doon. So, laging babantayan nila yung kanilang lupa, babawiin yan yung mga dati. So, lagi silang may digmaan. At ulit, tuwing sila'y sumasablay sa pagsamba sa Diyos, matatalo sila ang kalaban. So stage 2, enemies conquer Israel. In Judges 13:1, you'll read, the Lord delivered them into the hands of the Philistines for 40 years. Itong pinag-uusapan natin, henerasyon ha. Halimbawa, pag talo sila ng 40 taon. Kung kilala niyo mga Philistines, sounds familiar? Ang dinala ng Diyos dyan, si Samson. Next Sunday pa yon. So, pag sila natatalo, iiyak na naman sila. Parang nangyari sa kanila sa Egypt, Lord, ligtas mo kami, ligtas mo. Paulit-ulit, mahal ka namin, Lord. Tapos biglang ililigtas sila, pasaway. At pag sila natalo, Lord, ligtas mo uli kami. Ito ngayon si Lord. Ililigtas uli sila. Paulit-ulit. Kaya sila, mga suwail, mga hindi tapat, pero ang Diyos, paulit-ulit silang ililigtas. Paano sila nililigtas ng Diyos? God raises a judge to rescue them from their enemies. At dahil digmaan yun, ang i-raise ng Lord, military leader. Isang mandirigma, isang warrior. So in Judge 2:16, you'll read, the Lord raised up judges who delivered them from out of the hands of those raiders, their enemies. Kaya lang, tulad nga na sinabi ko, paulit-ulit din yan. Bakit? Mananalo si Gideon, mananalo si Jephthah, mananalo si Samson. Pero pagkatapos nun, babalik sila sa stage 1. Bakit? When the judge died, pag namatay na yung judge, they turned their back and became even worse than their fathers, following other gods and serving and worshiping them. They would not abandon their selfish, stubborn ways. Judge 2:19. So paulit-ulit. Pero di ba ganyan din naman ang kwento natin? Ililigtas tayo ng Diyos sa pagkauta. Ililigtas tayo ng Diyos sa sakit. Ililigtas tayo ng Diyos sa mga relasyon natin na nagkamali. Lord, tulungan mo. Lord, ang puso ko may sakit na. Makaligtas lang ako dito, Lord. Talaga magdidisiplina na ako. Aba, nung tinignan yung puso mo, biglang magaling. Hindi ka pa na angioplasty. Hindi ka na kailangan ma-bypass. Pinagaling ako ni Lord! Pinagaling ako! Amen! Amen! Dahil pinagaling ako, maglabas ka ng crispy bata at saka ng chicharong bulaklak. Magdiwang tayo. Tamo, kaya tayo minsan eh. Hindi minsan, madalas. Balik. Lord, mali itong relasyon ko. Pag niligtas mo ako dito, hindi na ako papatol sa ganitong relasyon. Nung niligtas ka, after a few weeks lang, nasa maling relasyon ka na naman. Huwag na tayong lumayo. Tayo din, tulad ng mga judges o tulad ng bayang Israel. Pero ito nakakamangha. Paulit-ulit din tayo sa ating mga sablay, pero paulit-ulit tayong nililigtas ni Lord. Tapat talaga itong ating Diyos. Amen? Ito lang ang konting warning. Ililigtas ka ng Diyos, gabi ang Diyos eh. Talagang hindi siya tatalikod sa kanyang pangako. But there are consequences. Lalo na kung leader ka. Itong mga ito, leaders ito eh. Pag nagkamali ka at sumablay ka, ililigtas ka ng Diyos pero meron ng mga naging epekto.
Kasi pag nagkamali ka at sumablay ka, madadamay mong pamilya mo, madadamay mong organisasyon mo, madadamay mong sambayanan. Kaya mag-ingat din tayo. Kaya ang kwentong ito, ililigtas naman kita eh. Pero sana wag palagi. Sana umiwas ka na para hindi paulit-ulit ang magiging epekto sa iyo at sa iyong mga pinaglilingkuran. Kwento ni Tony, si Gideon at si Jephthah, lalo nating ma-appreciate or mamumulat sa mga kwento ng mga judges. Brother Tony Valenzuela. Ito no, napakaganda ang Judges. At alam natin ngayon bakit may Judges at bakit may Book of Judges. Ang mga characters or warrior judges ng Israel ay talaga may kanya-kanyang kwento. At pag-aralan natin today, 2 judges that have a very important lesson for us to learn, no? At itong dalawa ay si Gideon at saka si Jephthah, no? Unang-una si Gideon, may kilala kong friend na pangalan Gideon, no? So, we have something to learn from Gideon. And babasahin natin dito from Judges 6:12, 14 to 16. When the angel of the Lord appeared, he said, binanggit niya, itong sinabi niya kay Gideon, no? The Lord is with you, O mighty warrior. Pag narinig mo ito, kung ikaw si Gideon at narinig mo ito, parang, wow, si Lord, or yung anghel ni Lord, kausap niya ako. The Lord looked at him and said, go in your might and rescue Israel out of the hands of the Midianites. Kasi may mga tribes silang mga kasama dun sa promised land. At syempre, plano at utos ni Lord na sakupin nila yung buong Israel, yung area na yon. Have I not sent you? Sabi ni Lord. But he said to him, ito ang sagot ni Gideon, O Lord, how can I save Israel? My clan is the poorest in Manasseh, and I am the youngest in my father's household. Wow! Pag first time natin itong basahin, di ba, parang ang dating sa akin, napaka-humble naman tong Gideon. Galing! Pero kung babasahin natin, no, and if we take the time to read yung mga sunod na verses, makita natin hindi naman totoo na siya ang pinakamahirap, pinakamahina sa clan nilang Manasseh. In fact, ito ang backstory ni Gideon. Kasi yung ama ni Gideon, nagtayo ng isang templo for an idol. So idol worshiper yung ama niya, kahit Israelita sila, ha? And siyempre ang utos ng Diyos kay Gideon, kibain, sirain yung temple na tinayo yung ama niya. Okay? Ginawa naman ni Gideon, sinira niya, sinunod niya yung utos ni Lord ni Yahweh sa kanya. Pero, nung ginawa niya yon, may kasamang mga servants, 10 servants to be exact. Kung may 10 servants ka, mahirap ka ba? Yes or no? No, mayaman, may pera, may wealth tong si Gideon. In fact, hindi lang 10 servants, marami siyang oxen and goats na pwedeng ialay sa sacrifice niya kay Yahweh. So, the message here, dear friends, is that si Gideon, makita natin later on, hindi siya meek. Kasi ang dating natin, napaka-humble, napaka-meek. Pero sa totoo lang, timid siya. Timid. Yan. Kumaga, akala natin humble. Pero, makita natin, after the first winning of the battle ni Gideon, dahil sinakop niya yung mga Midianites talagang sumugod siya. And talagang they overcame the Midianites, na-conquer nila. Pero after conquering yung mga Midianites, may nakatakas yung 2 hari ng Midianites. Nakatakas, nakatakbo, di ba? Nakalayas. Pero sinugod pa rin ni Gideon, yung 2 hari ng Midianites. Along the way, sa paghabol nila, ni Gideon at mga sundalo niya, itong 2 Midianite na kings, may nadaanan silang 2 towns. Ilan? 2. Sukot, tsaka Penuel. Okay. Siyempre, pagod, no? Marami silang sundalo. Ang demand ni Gideon sa 2 towns na ito na Sukot at Penuel, pakainin nila, alagaan nila itong sundalo niya while they're on their way to attack the 2 King Midianites. Na-refuse tong 2 towns na to. Siguro wala silang resources, di kaya sa daming sundalo ni Gideon. Nagalit si Gideon. At sabi niya, I will come back. I shall return. Okay. Akala niya, talagang he can destroy the 2 cities. Itong 2 towns na to, rather. Di, tinuloy niya yung paghabol niya, pagsugod niya sa 2 kings. Na-capture niya,
at talagang binalikan niya yung 2 towns. At talagang pinatay niya yung mga tao doon out of revenge dahil na-refuse nila na pakainit, alagaan yung mga sundalo. Grabe, no? Akala natin humble tong si Gideon, pero hindi. He was not really humble. He was timid, tsaka bully din siya. May mga bullies po ba kayo in your life? May na-experience kayong mga bullies? No? O kaya na-bully, o kayo nag-bully. Pero, masyashock kayo, masyashock talaga kayo. Akala natin tong 2 towns ng Sukot at Penuel ay mga enemy towns. Hindi. Mga Israelite towns din pala ito. Ang tindi pala tong si Gideon, no? And that's why he's not only timid, but he was also a tyrant. Bully talaga. So phase 1, timid siya. Kala niya humble siya sa harap ng Diyos. Hindi, yung pala, ibang ginawa niya. And when it came to the 2 towns, talagang pinakita niya yung yabang niya at bully siya. That's why, sabi daw dito, neither I nor my son will rule over you. Kung wari, meek and humble uli siya. Sabi niya sa bayang Israel, the Lord will rule over you. Wow! Pag narinig natin yan sa leaders natin, no, mga ganito, hindi, it's not me, but it's the Lord. Pero makita natin, iba ang sinasabi yung mga aksyon. Ganun ang ginawa ni Gideon. Sad to say. My question now, dear friends, learning this from Gideon, is this sincere humility or false humility? Yan. We have to beware of false humility, no? Yung tipong nasa video okay kayo, no? Sasabihin yung mga kasama niyo, oh, ikaw na kakanta. Ay, hindi, ayokong kumanta, nakakaya. Sige, yung 1, 2, 3, 4, 4, ay kabisado. Ay nako, magaling, yung pala concert na. Ayaw mag-awat ng mic. No, yung pala, hindi lang magaling sa CR, hindi lang sa shower, no, pati sa karaoke. Pero may pa-humble effect, no? That's false humility. Especially when false humility, kung wari humble siya, pero it's to their ends, for their benefit, para ma-praise sila, para ma-uplift sila. May mga kilala kayong mga ganon? Be careful of false humility. Maybe you're also falling to that trap. Ito si Gideon, di ba? Sinabi niya, I will not be your king. It is the Lord who will rule you. Pero, yung anak niya, yung son niya, pinangalan niya, Abimelech. Pakiulit, Abimelech. At ang ibig sabihin ng Abimelech, ito magulat tayo lahat. Son of the king. Ang ibig sabihin ng Abimelech. So sino yung king na gusto niya di sarili niya. After saying that it is the Lord who will rule you, pinangalan yung anak niya Abimelech, which means son of the king. Di ba ironic? Are we sometimes like Gideon, dear friends? Do we hide our selfishness, our greed, and our pride with a mask of religiosity, of humility? Tandaan natin, there can be so many people na talagang napaka-religious, but they have spiritual pride. And I admit, I fell into this trap dati. Nung nasa seminaryo ko, kasi ang tingin ko sa sarili, napakataas. Ako ang may spirituality, sila wala. Or sila hindi, or silang mahina. So, phase 2 po yun, no? Ito, makita natin, ganong katindi pala itong si Gideon. Phase 3, let's read from Judges 8:27. Gideon had the gold made into an ephod. Mamaya, i-explain ko ano yung ephod, no? An ephod which he placed in Ophrah, his hometown. Ang kanyang bayan, hometown, Ophrah. Hindi Oprah, Ophrah. All of Israel prostituted itself by worshiping it there. Saglit, worshiping yung ephod sa Ophrah. And it became a snare to Gideon and his household. So ito ang context nito. Ang utos ni Gideon is lahat ng bayang Israel mag-donate o magbigay yung mga hikaw, mga gold jewelry, yung mga important na gold nila, ibigay sa kanya at gawin nilang ephod. Pero ano yung ephod? Ito yung ephod. Gideon's golden priestly ephod. Ito yung suot ng mga high priest na para siyang cloak. Pero instead na ginawa siya sa tela, ginawa siya sa gold. At ang ginawa ni Gideon, after making that gold ephod, nilagay yung ephod na to sa isang pedestal sa kanyang bayan, sa Ophrah, at dun nila ni-worship. Yung ephod, yung suot, yung garment out of gold. Pero bakit? Bakit kailangan i-worship yung ephod na to na ginto? Does this sound familiar?
Nakita niyo ba ito, tong scenario before? Hindi ba nangyari ito sa mga Israelita nung nasa paanan sila ng Mount Sinai? Nung umakyat si Moises at sobrang tagal sila nag-intay at anong ginawa nila? Even under the guidance of Aaron, na kapatid ni Moses, gumawa sila ng golden calf. Mga kapatid, ito style ito ng mga Bible authors na may connection. Nakita nyo? So yung golden ephod, connection or paralink ito dito sa golden calf na nagawa ng mga Israelites dati pa. So parang sinasabi ng mga Bible authors, naulit ito eh. Bakit ginawa nyo uli? So at the start of his story, Gideon smashed the idol or the idol temple of his father. Yes, napakaganda ito. Galing. But at the end of his story, he created his own idol. Dear friends, there's a danger if we don't guard our hearts. Kailangan natin protektahan ang puso natin. Maybe at first, high na high tayo kay Lord. Pero habang tumatagal, habang umattend tayo ng feast, habang tayo nagsaserve, nawawala ang connection natin sa Kanya. Do you agree? Ito do you agree? It's easy to start strong. Amen? Siyempre, bago ng taon, daming resolution, daming dreams. Yes, ang galing, we can do this. But it's harder to keep strong and to end strong. Tama or tama? So put your hand over your chest and say, I can do it. I can do it. Kasi kasama mo ang Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. So yan ang si Gideon, Diba? Ang ganda ng mga stories ng mga judges. Akala natin, napakahirap basahin. Pero kung babasahin talaga natin, ang ganda ng lesson. Pangalawang judge na pag-usapan natin today is Jephthah. Ito, basahin natin muna from Judges 11:30-31 tungkol kay Jephthah. Jephthah made a vow to the Lord saying, if you deliver the Ammonites, kanina Midianites ni Gideon, ito, isa pang tribo, Ammonites naman, no? Into my hands, whatever comes out of the doors of my house to meet me, when I come back in peace from the Ammonites, I will surely offer it up to the Lord as a burnt offering. Siyempre, confident tong si Jephthah. Lord, kasama mo ako, di ba? Pag sinakop ko yung mga Ammonites, magiging victorious tayo. Siyempre, kasama mo ako Pero pagbalik ko, kung anong unang lalabas sa bahay to welcome me, to greet me, to congratulate me, yan, iaalay ko sa'yo. Ang ganda pakinggan, di ba? Minsan, ganun ang prayers natin. Lord, sige, i-bless mo ako dito. Pag nakuha ko na yung project, pag nakuha ko yung talent fee, yan on my part, o yung income, nako, talagang itatabi ko itong tithe para sa'yo. Diba? That's a good prayer and that's a wonderful prayer. Pero ito, makita natin ang ginawa ni Jephthah. This story tells us how far Israel had fallen. Israel no longer knew their God, so they treated him like a Canaanite God. Bakit? Because itong si Jephthah, syempre, bumalik siya. Successful siya. Victorious siya. But ang unang nasalubong sa kanya, pagdating niya ay yung kanyang daughter. Yung only daughter niya. So syempre, nagpangako na siya, nagpray siya kay Lord. Yung unang nagsalubong sa kanya, yung kanyang one and only daughter, talagang inalay niya yung daughter niya kay Yahweh. Grabe, yan bang gusto ni Yahweh? Yan bang gusto ni Lord? Dahil yan ang dasal mo, you will surrender your only child, you will sacrifice and burn your only child to God? Siyempre hindi. Pero ito si Jephthah, parang mali yata, twisted yung pag-intindi niya kay Yahweh. So, at the end of the day, dear friends, akala ni Jephthah, and a lot of Israelites, they were pleasing God. Pero in fact, they were no longer pleasing God because they no longer knew the heart of God. Di na talaga nila kilala ang Diyos. Dear friends, at one point in our life, we fell to this trap. Siyempre, akala natin, okay, we'll attend the feast, we'll go to the mass, we'll go for confession. Pero are we following Jesus in our life? Are we following Him? Or baka yung pag-follow kay Jesus hanggang lip service lang, hanggang sa pag-worship. Pero pag labas dito, pag uwi, iba na ang ugali uli, bumabalik sa dati. So dear friends, we have 3 warnings. And these 3 warnings, pwede nyo isulat kasi this is very important. First warning is this: we become who we hate. Yan. Kung napansin nyo, pag may ayaw ka sa isang tao, ibig sabihin, in a way, that could be, that's something na meron ka din.
Pero hindi ka galit sa Kanya, galit ka sa sarili mo. Sounds familiar? When you hate your enemies, that's the problem with hate. When you hate your enemies, there's a tendency that you become like them. That's why yung mga anak, take care, ingat po. There may be things that you don't like about your parents. Aminin natin mga magulang, hindi sila perfect. Amen? Mga magulang, hindi tayo perfect. But of course, it doesn't mean that because they're not perfect, lahat we follow. Now again, it's discernment. If there's something that you don't like, not just with your parents, but in society, with your leaders, syempre, yung mga mabubuti, gayahin. Pero yung hindi maganda, wag gayahin, no? Tell to yourself, it stops here. It stops now. Okay? Syempre kasi sa families, may mga inherited curses yan eh. Yung may extramarital affair, di ba? May vices, gambling, addictions. At nakita natin yan, whether we acknowledge it or not. At minsan, di natin alam, nadadala pala natin. Nauulit lang natin. So let's watch our hearts. So dear friends, the stories of the judges is very sickening. No? Talagang may brutality nangyayari. But we're not done by the Canaanites. These things were not done by the Canaanites. Yung mga nababasa natin sa Judges, hindi yung mga outside tribes, kundi sila din, mga Israelita. Sila mismo. Akala natin perfect yung chosen people. Hindi. So Gideon and Jephthah conquered their foes. Tama po? Nasakop nila yung mga kalaban nila, yung Midianites, Ammonites. But in reality, in the process, their foes conquered them. Why? Ask me why. Because they now behaved like their enemies. Diba? So ingat lang. Dear friends, do you have an enemy today? May kaaway ka ba? May kagalit ka ba? Do you hate them? Pag nakita mo sila, parang kumukulo yung dugo mo. Ayoko na makita. Araw-araw ko siya nakita. Ayoko na. But are you behaving like them? Baka sa galit mo kapatid, sa hate mo, you're becoming like them. If you become like them, nanalo na sila. So ingat po. Second warning, if God is using you, it's not because you're worthy. You're not worthy, but because He is. Amen? Can we give God a clap offering? Palakpakan natin ng Diyos. And that's how God works. Minsan ang itingin talaga natin sa sarili, Lord, I'm not worthy. Ayoko. I'm not worthy to serve. I'm not worthy to go to church. I'm not worthy to be feast. And totoo naman. That's the truth. I believe that's the only time that yung kalaban, si Taning, nagsasabi ng totoo. That you're not worthy. I'm not worthy to be here. I'm not worthy to be perfectly here. And yet, because I believe God calls me, He equips me. He helps me. He supports me. He loves me. And it's not me that will be speaking, but His love speaking through me. Amen? Yan, palakpakan natin si Lord. Pero ito ang third warning. Yan, ito ang pinakamatindi sa lahat na ako tinamaan din when I was preparing this talk. God may be working through you, but not in you. Ulitin ko po ha. God may be working through you, but not in you. Siyempre, you're not worthy. You're simply an instrument. You're His mouthpiece. You're His hands, His feet. Pero, God can use you by His grace and power to bless others. Pero at the end of the day, yes, ginagamit ka ni Lord. Pero ang tanong, binabago ka ba ni Lord? Is He transforming you? Is He changing you? Nababawasan ba yung pagkabugnutin mo? Ay, parang ako yun Nagiging mas papasensyoso ka ba? Nagiging mas understanding ka ba? Mas nagiging compassionate ka ba? O madali ka mainis? No? O kaya yung unforgiveness nandyan pa rin? Dear friends, it's Lenten season. Ash Wednesday na, this coming Wednesday. Hayaan ba natin itong Lent madaan lang? And should it just be starting in the Lenten season? Dapat buong buhay natin, binabago tayo ni Lord. Amen? Every day. That's why I believe, yes, we're not worthy, but it's because we're not worthy that we need the Lord even more. Amen? Yes, palakpakan natin si Lord. So I ask you this important question, mga kapatid. God may be working through you,
your hands, your efforts. But are you letting Him work in your heart? Kasi at the end of the day, kung hindi si Lord ka binabago, if He's not transforming you, mapapagod ka lang. Masasayang lang yung effort. Baka busy tayo sa pagtayo at gumawa ng efforts to build God's kingdom in this earth, pero nakalimutan natin yung King. So let's read 1 Corinthians 9:27. Sinabi ni San Pablo dito sa mga taga-Korinto. Ang ganda ni sinabi niya dito. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Nako, parang kami po mga preachers ang dito. But not just as preachers, tayong lahat who choose to follow Jesus because we are preachers in our own humble and simple way. Napakaganda, no? Gideon F. Jephthah. To wrap up our message for today, please welcome back Brother Alvin Barcelona. Bago ko po sinimulan yung aking dagdag na tawag para sa bayan, na dala-dala ang mensahe ng Diyos, tumakbo kay Father Bob, siya spiritual advisor ko eh. Nagkumpisal ako, I poured out my heart. Sabi ni Father Bob, as long as your heart is in the right place, and I'm sure it is, go. Kasi hindi po madali yan eh. Lalo na ngayon, kampanyahan, baka sabihin, ganito, ganyan. No? If your heart is in the right place, you're bringing the message of the Lord, go. Tapos for my penance, sabi niya, pray in a Jubilee church. Jubilee ngayon eh. At isang talagang pinuntahan kong Jubilee Church, yung National Shrine of the Divine Mercy sa amin. Doon kasi ako nasimulang gumaling eh. I mean, may sakit ako noon, gumaling ako. At pinangako ko sa Diyos nung gumaling ako na talagang sa biyaya niya ay paglilingkuhan ko siya. Pero sablay-sablay din ako eh, tulad ng mga judges. Kaya tuwing ako sumasablay, tas pagkakatiwalaan ako ng mas malaking responsibilidad, takbo ko sa pinagmulan ko. Para habang inaabot ko ang langit, nakatungtong ako sa lupa. You get what I'm saying? Yan ang nangyari sa mga judges eh. Pumasok sa ulo nila. Dahil pinili sila ng Diyos. Tapos military might pa, hindi ba? Kaya ang daling pumasok sa ulo mo na, kaya ko nang gawin ito. Nasa akin ang Diyos, nasa akin ang bayan, Diyos at bayan yan eh. Ang mga judges, they fight for the country, they fight for the nation with God. Pero nakakalunod din yan. Kilala si Jim Baker? Well, ito'y out naman in the news. Si Jim Baker po, nung bata siya, he was on fire with serving the Lord. At dahil dyan, nagsimula siya ng isang TV show, Christian TV show. Sobrang naging hit. Yumaman si Jim Baker. Sa sobrang yaman niya, nagpagawa siya ng isang Christian theme park. Parang religious Disneyland. 930 hectares ng mga hotels and water parks na religious. Kilalang kilala si Jim Baker noon. Isang worldwide televangelist. Isang araw, nireklamo siya ng sekretarya niya for sexual assault. At sinabi pa ng sekretarya na sinusuhulan siya ng pera para hindi siya magsalita. And nagkatuloy-tuloy ang mga sumbong kay Jim Baker. He was defrauding people of millions. At siya po ay nakasuhan ng staffa at ng kung ano-ano pa, nakulong siya for 45 years. Salamat sa Diyos, ang alam kong kwento niya ay nakalaya na siya at bumalik sa paglilingkod. Pero yan ang kwentong pumasok dito. Yung ginagawa mo, yumaman ka, naglilingkod ka sa Diyos, madaling makalimot din eh. Akala mo ngayon, magagawa mo na ang lahat. Sounds familiar? Ayoko magbigay ng example sa Pilipinas, baka, no? Pero sa ibang bansa na lang. Nakasabihin eh, kinakampanya ko pa. Pero na siya ay nakulong, pinuntahan siya ng mga kaibigan niyang pastor. At ang ganda ng tanong, Jim, when did you start falling out? Kasi, lunod, mahal na mahal niya ang Diyos eh, talagang. When did it all start? How did you start losing God in your life? Hindi mo alam yun eh. Hindi mo alam kasi isip mo nasa Diyos ka, hindi mo alam. Ito sagot ni Jim Baker. Sabi niya, I always loved God. I loved God. But I didn't fear Him. Oh. Mahal niya ang Diyos,
pero hindi siya natatakot sa Diyos. Well, una sa lahat, ayaw naman nating mas matakot tayo sa Diyos. Pero may katotohanan po yung sinasabi niya. Yan ang nangyari sa mga judges eh. They loved God, but they stopped fearing God. Sa Biblia po, may sinasabing fear of the Lord. Banal na takot sa Diyos. Kasi oras, isipin mong palagi naman patatawarin. Well, sana pag pinapatawad ka, tuwing bumabangon ka, nagiging better person ka. Pero pag iniisip mong kahit ulit-ulitin ko naman to may mga consequence. Alam niyo, ang Diyos, pwede mong tignan na parang dagat. Di ba, nakakamangha ang dagat? Ang ganda, payapa, beautiful, powerful, magnificent. Pero dapat maisip mo din na sa dagat na yan, pwede ka din malunod. In fact, yung dagat na yan, pwede maging tsunami. At pwede yung lumamon ng mga tao at properties. Ganun ang tinuturo sa atin ng mga kwento ng mga judges. They remind us to have a healthy fear for the Lord. Oo, mahalin natin ang Diyos, pero samahan din natin ng banal na takot. Ano yung binasa natin sa Judge 2:1? Ito yun. An angel of the Lord went up from Gilgal to Bochim and said, I brought you up from out of the land of Egypt and led you to the land that I had promised your fathers, saying, I will never break my covenant with you. Uulitin ko po, kahit paulit-ulit tayong magkasala at magkamali, paulit-ulit tayong pinapatawad ng Diyos. Pero sana, pag nagkamali ulit tayo, hindi na kasing lala. We fail forward because there will be consequence. At bakit patawad na patawad ang Diyos sa atin? Bakit? Papaloko ba siya sa atin? Hindi. Ang pag-asa ng Diyos sa atin, binubugbog niya tayo ng pagmamahal at kapatawaran. At pag nabugbog ka ng patawad at kapatawaran, makukonsyensya kayo, di ba? Ang kapal na ng mukha mo kapag inabuso mo na siya. Ako po ay may asawa, tulad ng marami dito. At hindi po ako perpektong asawa. Madalas din ako sumasablay sa asawa ko. Napaiyak ko na siya ng ilang beses. Pero sa tuwi-tuwi na ako'y nagkakamali sa kanya, pinapatawad niya ako. At yun sa pagmamahal niya at pagpapatawad sa akin, doon ko lalong sinasabing dapat lalo kong maging tapat, lalo kong mahalin ang asawa ko. Dahil paulit-ulit niya akong pinapatawad. At nangako akong tatanda tayong pareho. Magiging tapat sa isa't isa. Naalala ko tuloy ang mami at daddy ko. Naghiwalay po sila, grade 4 pa lang ako Pero yung mami ko, nung may edad na siya at patay na yung daddy ko, sabi ng mami ko, sayang Alvin, nung nagkamali sa akin ng daddy mo, sana pinatawad ko na lang siya. Sana nagkasama pa kami habang buhay kami. Well, I don't want to judge whatever happened to your marriages. Pero sinasabi ko lang, ang Diyos, He was setting the stage. Yung kwento sa Judges, eto yan Hanap ng hanap ang mga tao ng perfect leader, ng perfect king, ng perfect hero. Sablay ng sablay ang mga hari, ang mga judges, sablay ng sablay. Bakit? Tanong niyo sa akin, bakit? Dahil hindi sa tao ka makakakita ng tunay na pag-asa at tagumpay. The judges were setting up the stage for the one true king to come out, for the one true judge. At pagdating ng Panginoong Jesus, hindi ang inaasahan ng mga Israelita, ayan na yung pinangako, tulad dyan nila Gideon, tulad dyan nila Samson, tulad dyan ni David, lalaban. Yun ang kanilang frame of mind, labanan. Lalo na nasakop din sila ng Roma. Pero pinakita ni Jesus, hindi ako katulad ng mga judges na iniisip. Hindi tayo lalaban ng patayan. Katunayan, mag-aalay pa nga ako ng buhay. Ganyan niya pinatay ang kaaway sa pagmamahal at pagpapatawad. Our one true judge, Jesus, our Savior, saved us by love, so that you know that even if you break your covenant, God will never break His covenant.
offer with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.